mga kabengdor natin diyan. Si Pangulong Bongbong Marcos po kung maaalala niyo ay inakusahan, 'di ba? Regarding po doon sa saan po? Doon sa budget insertion ng 2025. 'Di ba? Oh. Ngayon, dahil, yun daw ang pinaka-corrupt budget, bakit daw inaprubahan? Kasi nga po, kaya aprubahan ni Pangulo yung 2025 budget, bineto po. Siyempre naman alam ng mga ano yan, DDS yung bineto. 'Di ba? Oo, hindi niyo alam eh. Kasi nga, oo, tama si Attorney Lariga doon, mga bobo. Oh, binito. Oh. So meaning to say, wala kang insertion. Binito mo eh. 'Di ba? Binito ng Pangulo, pero sa kanya pa rin sinisisi. Alam niyo kung bakit kay Pangulong Bongbong Marcos sinisisi? Oh, isa lang dahilan, na bad trip. Na bad trip yung mga kukubra ng insertion. Ah, 'di ba? Kasi bakit? Kanila dapat 'yun eh. Oh, kanila dapat 'yun. Sa mga senador sana 'yun. 'Di ba? Oh, ang kaso wala nangyari. Nganga, nganga. Hmm. 'Yun yung sinasabi natin. Pangalawa, naghain, hinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos na maghain sila ng impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Oh. Sa anong, kaso mga kababayan? Betrayal of public funds. 'Di ba? Tapos, ano pa? 'Yun yung maleta. Mastermind doon sa mga insertion ng 2025. Oh. Ano nangyari? Hinanapan, pinagsumite ng kamara ang ano po, ang mga nagkaso ng korapsyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Oh, ng graft, ng impeachment. Oh. Kaso anong nangyari? Wala po silang ibinigay. Yun na sana yung pagkakataon, yun yung lagi natin sinasabi. Doon na sa kanila yung pagkakataon para patunayan sa publiko, sa sambayan ng Pilipino, sa atin lahat, na si Pangulong Bongbong Marcos ay kurakot. Tama, mali? Kaso anong nangyari? Wala pong naisinumite ebidensya. Pati yung pulburon video, pulburon video ni Pangulong Bongbong Marcos na AI, sinama pa nila. O di ba mga tanga? Kaya po mga kababayan ko, itong mga 18 ex-Marines na ito, kung bakit wala silang credibility or hindi sila dapat i-acknowledge dahil wala nga silang kredibilidad na magsalita or paniwalaan kasi nga chismis lang. Wala po nailatag ni isang ebidensya na magpapatunay na may perang idineliver sa bahay ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Meron sila picture ni Kong Sandro. Diba? Meron sila. O anong sabi? Anong sabi niya? Nung tinanong, asan na yung pera? Ipinasok na po sa loob. Ina mo. Mga bobo! Bawang bobo! Diba? Oh. Ipinasok na daw sa loob mga kababayan. Yun ba ay tamang ano yon? Tamang proseso ba yun? Tamang proseso ba yung dito? Paglalatag ebidensya.
Hindi, real talk lang. Tama ba yun? Mali po yun. 'Pag ikaw nag-akusa ka, dapat may mailatag kang sapat na ebidensya. Kagaya ng ginawa ni Senator Sonny Trillanes sa Kamara. Meron siya ipinakita sa sambayan ng Pilipino sa publiko na matibay na ebidensya na magdiin kay Sara Duterte na nagnakaw siya. Na silang mag-ama at asawa niya ay sangkot sa sa ipinagbabawal na droga. Payola. 'Di ba, mga kababayan? Dami na namang galit na DDS diyan. May mai-content ka lang sa vlog mo, kahit anong kalokohan ang pamagat ng vlogs mo. Nagagalit si kuya. Ba't ka nagagalit, kuya? Ano bang argumento sinasabi mo? Ha? Kuya Jun, Philboy. Ano ba ang pinaglalaban mo? Baka sakali maintindihan ko. Kasi parang tingin ko, Mang Jun. Mang Jun! May naalala tuloy ako sa pangalang Jun. Yung si Mang Jun, yung kubrador. Kubrador ng weteng. Tapos, after kumubra, uupo na para magtong-it hanggang kinabukasan. Hinahatidan na lang ng asawa niya si Aling Teresita, na mahilig din magnadyong. Na talagang tirador ng mga pilay-pilay. Sideline kasi ng panghihilot. Ano bang problema mo, Mang Jun? Para naman maipaliwanag natin kung ano ang pinoproblema mo diyan. Baka sakali maintindihan ka namin. Tama ba, mga kababayan? Kaya nga itong mga DDS na ito, walang ito. Dahil hindi po sila marunong sa argumento. Totoo yun. Ito, real talk to. Kasi marami na ako nakaharap eh. Kahit dun sa harapan ng Senado, may mga nakaharap na akong DDS doon. Muntikan na nga ako mapaaway kasi ang alam nila away. Suntukan. Doon lang sila magaling, mga kababayan. Kasi nga doon lang sila magagamit ng mga politiko. Kunwari matapang. Kunwari matapang. Diba? Mga bobo! Kaya tama si Attorney Lariga doon eh. Diba? Mga bobo! Mga bobo nga eh, mga DDS. Diba? Kaya hindi nila matanggap Pangulong Bongbong ang nagsalita. Galit na galit sila. Tinatawag nila maleta. Tinatawag nila mastermind of maleta. Tinatawag nila bangag. Tinatawag nilang magnanakaw. Pero wala naman silang maipakita ebidensya. Unlike sa atin dito, mga kababayan, 'di ba? Lahat ng tinatalakay natin dito nangyari sa proper forum. Ito kagaya nito. Nagtatawag sila ng EDSA People Power 3. Diba? Nagtatawag sila ng EDSA People Power 3. Ang tanong, ilang beses na ba sila gumawa ng stabilization rally? Nagpondo pa ang iba't ibang sangay ng mga politiko. May nangyari ba? Wala nangyari, 'di ba, mga kababayan? Pinulot sila sa kangkungan. Tapos ito, another stabilization na naman. Ang sinusulong ng ng mga kuno ay die-hard supporter ng mga Duterte. Ayan po, nagpa-press con sila, nanawagan sila, 'di ba? Para raw sumama sa taong bayan.
Actually, 'tong mga ano, 'tong mga Mga bobo! yes, 'tong mga bobong 'to, mga kababayan, nandadamay pa sila at gusto nila madagdagan yung kabobohan. Gusto nila may madamay na matitinong tao. Eto, pakinggan natin, oh. Kaibigan sa media, Hmm. mga vloggers at sa sambayan ng Pilipino. Ito po si dating PACC Commissioner at dating TESDA Consultant, Attorney Manuelito Luna. Nakita niyo po ang nangyayari ngayon sa ating bansa. At kami ay nagkakaisa sa aming panawagan ng ating mahal na Vice Presidente, Attorney Sara Z. Duterte, should lead us, should unite us, come out in the open and tell us what to do, guide us, so that we can fix this government, which has already gone astray. Ah, 'di ba mga baliw? Kami po sa Save Sara Movement Hmm. ay labis na ang aming puot dahil sa ginawa ng House of Representatives Ah. na mag-file ng isang bogus articles of impeachment laban sa ating Vice Presidente Ah. na naniniwala. Bogus daw, article of impeachment, bogus daw. Saka nakakita ng bogus na may ebidensya. Ang katwiran nila, gawa-gawa lang yung ebidensya. Bakit hindi nyo sagutin sa right forum? Bakit hindi masagot ni Sara sa right forum kung bogus yan? Yun lang yun mga kababayan eh. Yung naratibo kasi nitong mga DDS na kulangot na ito. Ito. Itong mga nagpupulong na yung mga yan. Oh. Yung mga naratibo niyan, na sinasabi nilang bogus, hindi totoo, gawa-gawa lang yung ano, putang ina. Saka nakakita mga kababayan, 'di ba? Na mag-aaksaya ka ng oras, pagod, puyat, aantay ka ng ilang taon para mailatag yung ebidensyang hawak mo. Kung bogus yan. Wala pong tarantadong tao na gagawa nun at mag-aantay ng ilang taon. Legit po yung inilatag ni Senator Sonny Trillanes sa Kamara. Dahil matagal na niyang inantay yung pagkakataon na yan. Inuna lang niya si Digong sa ICC. Oh. Buti nga mapalad nga si Sara. 'Di ba? Hindi pa siya nadadawit diyan. Papaano? Oh. Kung umusad na tong kaso ni Digongyo na mamamatay na sa dahig. Oh. Dami na naman galit diyan, oh. Oh. Kung nag-umpisa na itong mga kababayan, no, hearing sa November, baka lumabas pa diyan. Nakasabwat nga si Sara diyan. Kasi ayon mismo sa mga testigo ng Davao Death Squad, nag-start talaga yan nung panahon, 'di ba, ng pamumuno ni Sara Duterte. Ah. 'Di ba? Papaano kung madawit siya diyan? Filean din siya. Oh, ng subpoena. Oh. 'Di ba? Ng warrant of arrest ng ICC. Oh, todas na. Marami pa madadamay diyan mga kababayan, maniwala kayo. 'Di ba? Marami pa madadamay. Kasi nga marami talagang sangkot sa katarantaduhan ng Davao Death Squad. 'Di ba? Kalakaran niya noon pa. Hindi pa tayo tao siguro. Meron ng mga ganyan private army sa parte ng Mindanao. Alam natin 'yan, 'di ba? Kaya nga sabi ko nga, always kung sasabihin ito, magmula
no, mga kababayan, tandaan nyo, magmula nang naupo ang mga Duterte sa gobyernong ito, dito sa nasyonal, sa pinakang mataas na posisyon, nagkandaleche-leche na po tayo. Saan po? Dito sa Pilipinas. Nagkandaleche-leche Senado, nagkandaleche-leche ang House of Representatives, nagkandaleche-leche ang pamahalaan. Bakit? Kasi nga po, nakapasok na yung mga kulto. Nakapasok na po yung mga abnormal. Eh ano ba may itutulong yan sa bayan? Di wala, di ba? Sabi nga ni Pangulo, always niyan sinasabi, ipagpalagay natin na sumagot ako sa pagmumura nila. Makipagmurahan ako sa kanila. Makipagbardagulan ako sa kanila. Unahin ko sila. Paano ako makakapagtrabaho? Paano ko masisilihan ng taong bayan? Paano ko maibibigay ang kagustuhan ng taong bayan? Or maisasaayos ang Pilipinas kung papatulan ko sila. Which is true. Which is nga po, mga kababayan. Walang mapapala si Pangulo kung papatulan niya yung mga yan. Mas maganda yung unti-unti na lang silang nalalagas. 'Di ba? Akala nila, sabi nga ni Panelo, 'di ba? Akala nila weak leader lang 'yan. Pero si Marcos matalino 'yan. Kay Panelo nanggaling 'yun. He has a political will. O, tignan mo nga si Digong, sabi. Si Kiboloy, napakulong niya. Kay ano nanggaling 'yan? Kay Panelo mismo. O. Believe siya sa diskarte na ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Hindi siya nagsasalita, magugulat na lang tayo. May mga nakukulong na. 'Di ba? Kaya kayong mga DDS, huwag kayong masyadong kampante sa buhay niyo. 'Di ba? Marami na nga sa inyo naguumatungal dahil inaresto. 'Di ba? Marami po sa mga DDS inaresto. Nung inaresto, iyak ng iyak. Eto, kagaya nito. Mabuti pa to si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Nagkatrabaho. Marunong magtrabaho, 'di ba? Si Sara Duterte, nakita nyo ba nagtrabaho? Nabalitaan lang natin, ang pinakamalupit niya nagawa sa mga oras na to, nagpasabaw. Hindi nyo pa alam? Only sabaw. Yun nga lang, walang libreng soft drinks, pero may Skyflakes. Di ba? Palakpakan nyo naman. Di ba? At least, di ba? Kahit nagnakaw ng bilyong piso, at least may pa-Skyflakes at sabaw. Tapos magre-reklamo, wala na raw siya budget. Di wow. Di ba? Ito yung nakakatawa dito sa Vice President na to, no? Inano talaga inangkin ang katangahan. Kaya wala na siya magagawa, mga kababayan. Tuloy-tuloy na ang trial ng kanyang ama. At saka sabi ko nga sa inyo, baka ang tendency niyan madawit pa siya. Wala na po siya magagawa diyan, wala na silang magagawa diyan.
Kailangan nila ng hanggang September 30 para tapusin ang evidence disclosure. Pagtapos niyan, handa na raw silang simulan ng trial. Sinubukan namang humirit ng kampo ni Duterte na sa December 30 na simulan ang paglilitis. Pero napagkasunduan ng trial chamber na idaos na ito sa November 30. We will be ready for whenever you want it to start. But our anxiety is that that should not be a date which leaves us with perhaps 1 or 2 months after the end of prosecution disclosure. Ang Council for Victims naman, sang-ayon na simulan ng trial sa November. Pero matagal na raw kung aabutin pa ito ng 2027. Imagine ninyo, November pati simulan ng trial. Ang haba pa. Ayaw siya bigyan ng ng pansamantalang kalayaan. Alam niyo kung bakit hindi siya binibigyan? Kasi nga mga kababayan, tatakas na yan. Magtatago na yan. Oo. Diba? And at the same time, mga kababayan, etong mga senador, no? Pinagbitangan ng ICC na naabutan daw ng maleta. Diba? Mga gago. Kaya ganun po, napahamak ng husto si Digong. Dahil sa mga katarantaduhan na ginagawa nila Alan Peter Cayetano. Kasi ang totoo, hindi naman talaga sila maka-Duterte. Pansinin nyo, kay Bato, walang sumuporta. Lahat na nandun ba ang maisog? Wala, di ba? Sinuportahan ba si Bato? Hindi, di ba? Ang mga sumuporta ron, yung mga alagad nila. Alagad nila Mike Defensor, alagad nila Chavit, alagad nila Robin Padilla. Di ba? Konti sila sa totoo lang. Kasi wala dun talaga yung mga supporter ng Duterte. Dahil galit na galit nga si Pulong, pinagmumura yung 3 senador. Dahil pinataka si Bato. Kahit sino naman mabibwisit, di ba? Tapos sasabihin nila na kagagawan daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Katarantaduhan ng tatay nyo yan. Diba? Katarantaduhan po ng tatay nila. Bakit? Bakit katarantaduhan? Siya yung nagamon sa ICC. Hindi naman si Pangulong Bongbong Marcos ang ng ICC, di ba? Si Senator Sonny Trillanes po, di ba? O bakit sisisihin si Pangulo? Diba? Kasi nga, kaya sinisisi si Pangulong Bongbong Marcos para mapunta yung attention kay Pangulo. Kasi nga, meron silang destabilization plan nung panahon ng 2025. Kaya aantayin na lang yan ng mga yan. Ang pagkabulok ni Digong doon. Saka eto pa mga kababayan, no? Ang pangit dito sa mga DDS, hindi na nga nagtatrabaho, especially kay Sara Duterte. Panay ang comment niya sa administrasyon ng masama. Wala naman tayong nakikitang progreso sa kanya. Wala nga tayong nakitang trabaho sa kanya. Sabi ko nga lagi sa live ko, mas mabuti pa. Sino po? Mas mabuti pa tong si Senator Risa Hontiveros. Bakit? Si Senator Risa, 'di ba? Senator pa lang siya. Ang dami na nagawa. 'Di ba? Kasi titignan dapat natin dito mga kababayan kung sino ba yung worth it suportahan. 'Di ba? Ako sa totoo lang, real talk. Kahit tumakbo ng vice presidente or presidente si Senator Risa, 'di ba? Confident ako papasok siya. Alam niyo kung bakit? Alam ng tao, nakikita ng tao na na siya ay karapat-dapat na maging leader.
Dahil nga sa nagawa na niya. Diba? Katulad ng mga pinakikinabangan ng mga matatanda, pinakikinabangan mga kabataan, proteksyon laban sa women and children. Lahat yan pinasa niya yan. Pinakikinabangan natin ngayon. Yan mga bawsi na yan. Oh. Diba? Lahat yan. Ang dami nating kapakinabangan dito sa mga senator na to. Maliban kay Robin Padilla. May isa ba may naipasa na yung kulangot na yun? Di ba wala? Ito, pakinggan natin to. Titulo, ma'am, sir. Dagat po yun. Walang titulo po yun. Sabi ni Risa Hontiveros, ituro daw sa mga West Philippines. Malaglag na. Hindi po kailangan ng titulo, ma'am, sir. Dagat po yun. Walang titulo po yun. Sabi ni Risa Hontiveros, ituro daw sa mga kabataan na ang West Philippine Sea ay sa atin. Tama. Hindi kung ganun, pagawan niya na ng titulo para hindi na maagaw to. Atin pala eh. Atin talaga, kitang-kita sa mga makalumang mga mapa. Atin talaga, sinabi yan sa arbitral tribunal. Hindi po kailangan ng titulo, ma'am, sir. Dagat po yun, walang titulo po yun. Pero may mga domestic law na tayo. Yes, ma'am. Sea lanes, archipelagic baselines law. Yes. Covered na po. Diba? Basag. Basag yung mga kritiko na naman ni Senator Risa. Bakit? Bakit basag? Kasi nga, may alam si Senator Risa. Yung mga mangmang na comment or commentator, na miloso po na lang. Ganyan ang mga DDS. Pag hindi nila kaya ang argumento, tandaan nyo to. Pag hindi nila kaya or hindi nila kaya makipagdiskusyonan sa kahit na anong argumento, mamimiloso po. Kung hindi ka pipilosopohin, lalaitin ka. Kung hindi ka lalaitin, tatarantaduhin ka na lang. Kasi nga, diba? Yan ang tunay. Siya ang tunay kababayan. Ano yung may natawag? Sino yung natawag? Kaya dapat, mga kababayan, sa susunod na eleksyon, maging mapanuri tayo. Diba? Actually, kung tatakbo si Senator Raffy Tulfo, no? Sana tumakbo si Senator Raffy, pero parang hindi daw eh. Pero kung tatakbo si Senator Raffy, ay, diba? Ayos na ayos yan, no? Mga kababayan. Meron tayong magiging presidente na isang Raffy Tulfo. Diba? Ito pa, sabi ni Senator Risa, Naranasan ko rin po, kailangan hindi rin naman naging madali ang buhay para sa akin. Nung mas bata kami, naranasan ko rin po, kailangan rumakit, gumawa ng paraan para pagdagdag sa allowance. Kaya teenager pa lang, high school pa lang, hanggang college, scholar sa Ateneo, pero kailangan pa rin mag-audition para mag-theater work o di kaya mag-host sa mga gigs. At naranasan ko rin po, umutang sa mga kasama ko sa student council para maitawid din yung mga kapatid ko sa pang-araw-araw hanggang sa wakas kaming lahat ay nagtapos. Your struggle is not invisible. Alam ko yan. Hindi rin. Di ba? Ganyan, di ba? Yan yun talaga nang galing sa laylayan hanggang naging successful. Di ba? Nawalang bahid talaga, di ba? Hindi kagaya ni Sara Lustay, mga kababayan. Si Sara Lustay, sabi ko nga sa inyo, kahit magtatatumbling na yan, magsisirkus na yan dyan, kahit anong gawin yan, iiwanan na siya nila Bongo. Iiwanan na siya ng PDP laban.
Akala nyo ba nakasuporta pang solid sila Bongo dyan? Di yan. Sila Bato, sila Cayetano, yan, yung mga gumagamit ng Senator Black. Yung Duterte Black dyan sa Senado, hindi. Duterte Black lang tinatawag nila, pero ang totoo, hindi yan. Hindi sila nire-recognize ni Sara Duterte. Lalo lang ni Pulong. Kasi nga, oo, masyadong mga ano yan, mapanggamit. Ginamit yung tatay nila. Siyempre, unfair sa kanila yon. Tapos patatakasin pa si Bato. Ang tendency, nag-iisa ang tatay nila. Diba? Ang tatay nilang karton. Kaya nga ito, mga kababayan, yung ginagawa nila, no, mga kabirador, diyan po sa Senado. Ngayon, na hocus-pocus, drama dito, drama doon, 'di ba? Yaan po ay hindi na magtatagal yan. Dahil po inannounce na ni Senator ni SP Gatchalian na kailangan nang simulan ang alin po, ang impeachment complaint or impeachment trial ni Sara Duterte. Hindi, dapat naman talaga eh. Diyos ko, napakatagal nung July, di ba? Cayetano eh, no? Galing magpaikot, kinonvene niya. Tapos, ide-delay din pala. Ang galing eh, no? Kala hindi mababasa eh, no? Matatalino ang ano eh. Matatalino yung mga senador sa parte ng part nila Tito Sen, 'di ba? Nila SP Gatchalian. Matatalino yung mga yan. Hindi nila maiisahan yan. Biruin nyo sa nakakita, kinonvene mo yung yung impeachment. Tapos ang July pa ang hearing. Diba gago? Tiraulo talaga eh, no? Bayot talaga eh. Well, ganyan talaga ugali ng mga ganyan. Sabi nga ng kapatid niya mismo, 'di ba? Wala siyang kapatid si Sir Lino, 'di ba? Sir Lino Cayetano. Sabi niya nga, wala akong sila kapatid. Paktay ang nalason. Basta ako naniniwala ako, no, na guilty si Sara diyan. Guilty ang kalalabasan niya. Alam niyo kung bakit? Iboboto rin na guilty yan nila Bongo, nila ng tinatawag nila Duterte Black. Alam niyo kung bakit? Kasi nga magkakaaway na ngayon yan. Hindi respeto ni ni Sara yan, si Bongo. Hindi nire-respeto. Kita nyo nga, iniiwasan. Kasi alam ni Sara Duterte na ang loyalty ni Bongo nasa tatay niya. Nasa tatay nila. Si Bongo, si Bato, ang loyalty talaga niya na kay Digong. Wala sa Duterte siblings. Alangan na sabihin ng nila Bongo, senador ako, naging senador na ako. Ang tagal ko na sa politika, tapos magpapabata lang ako kay Sara Duterte. Di siguro siguro yun yung sinabi sa utak ni ni Bongo, di ba? O sa ni Bato. Ba't tayo papa-under dyan sa kupal na yan? Diba? Ang kaibigan natin yung tatay niyang karton. Which is true. Tama naman. Diba? Kaya dapat mga kababayan, umpisahan na talaga yung impeachment dahil gumagawa na sila ng way or kapamaraanan sa panibagong destabilization. Hanggang 2028 yan mga kababayan. Akala naman nila no? Natatawa talaga ako dito sa mga DDS na ito. Ito sa mga gumagamit din sa mga Duterte na mga senador. Obvious kayo sa totoo lang. Kasi kami, lihitimo kami, may alam kami sa politika. May alam kaming nangyayari dyan sa loob ng politika. Sino-sino ang mga nag-aaway-away ngayon dyan,
kung sino-sinong mga nag-oonsehan. Kaya sabi ko nga sa inyo, wag na kayong magulat kung isang araw si Bongo mismo, si Joel Villanueva at si Mike Villar lumipat majority. Kasi bakit? Bakit po? Kasi nga wala na silang magagawa kung hindi magtrabaho. Alam nga na pinapasahod natin sila, hindi sila nagtatrabaho sa Senado. Baswerte. Diba? Kaya ayan palike and share po ng ating live ngayong gabi, hapon na ito. So ayan 1 oras na rin tayo at marami pang magla-live na mga kabenggador natin. Salamat po sa inyong pagtangkilik at sa makasaysayan na naman, no, na natapos nating katarantaduhan ng mga Duterte. Sana po mga kababayan, patuloy niyo po suportahan ang ating munting channel, si Bira Pikwa at your service, at ang ating mga Facebook page po. Ayan, Birador Pikwa page, Pikwa TV, Red Mac Short at Birador Pikwa. Ayan. And of course, paki-follow din po kami and paki-subscribe din kami sa Bengador. Ayan, Bengador po, type nyo lang Bengador. Paki-follow po sa Facebook at paki-subscribe po sa aming YouTube channel. Maraming salamat po everyone. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Salamat po and God bless everyone. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck